Sa isang mundong puno ng kawalan, si Goku ay nakaupong mag-isa sa kawalan, sinusubukang intindihin ang nangyari. Samantala, sa daigdig, isang buong linggo ang lumipas. Isang matinding kalungkutan ang dumana sa lahat matapos ang pag-alis ni Goku at pagkamatay ni Goten. Ngunit ang pinakamalaking sakit ay nasa puso ni Chi-Chi. Nawala na sa kanya ang huling miyembro ng kanyang pamilya. Matapos mawala si Gohan sa daigdig, walang iniwang bakas o palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Parang pinili niyang isakripisyo ang lahat upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang ama na protektahan ang daigdig. Lumipas ang panahon. Ngunit nanatiling nakaupo si Goku nang nakakrus ang mga paa sa lupa. Nakapikit ang kanyang mga mata, kalmado ang kanyang mukha sa kabila ng walang hanggang kawalan na nakapalibot sa kanya. Ang alingaw-ngaw na mga salita ng priest ay nanatili pa rin sa kanyang isipan bago siya ikinulong dito. Mananatili ka sa lugar na ito magpakailanman. Wala ka nang natitirang buhay at wala ka nang babalikan. Ngumiti si Goku ng bahagya at sumagot gamit ang boses na may dalang pag-asa. Magpakailanman? Siguro. Ngunit nangangahulugan ito na mayroon akong walang limitasyong oras para mag-isip, magsanay, at marahil ay makahanap ng paraan palabas dito. Hanggat ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Goten ay nabubuhay sa loob ko. Nawala sa pag-iisip, biglang naputol si Goku ng isang mahina at pamilyar na boses. Ama! Natigilan si Goku. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakatayo si Goten sa harap niya na nakangiti ng may nakakapanatag na init. Bumulong si Goku nang hindi makapaniwala. Goten! Ikaw ba talaga yan? Paano? Ngumiti si Goten nang may kumpiyansa at sumagot. Sabi ko naman sa'yo, Ama. Lagi kitang sasamahan, kahit dito. Sa sandaling iyon, nawalan ng bigat ang kawalan. Parang tumigil ang oras nang magtama ang mga mata ni Goku at ni Goten. Hindi siya makapaniwala. Sumugod siya, niyakap ng mahigpit ang anak na parang takot na mawala ito sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang boses niya. Ikaw ba talaga yan? Paano? Paano ka napunta rito? Panaginip lang ba ito? Ngumiti si Goten na may kakaibang katahimikan. Ama, huwag mong itanong kung paano. Tandaan mo lang, ang espiritu ay hindi namamatay kapag ang puso ay naniniwala. Hindi mo ako nawala. Nasa iyo ako palagi. Sa iyong lakas, sa iyong takot, sa bawat pagbangon mo pagkatapos ng pagkadapa. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Yumuko si Goku habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nabasag ang kanyang boses habang bumubulong. Sobrang namimiss kita, anak. Akala ko na wala ka na ng tuluyan. Kasabay ng isang kumukupas ng ngiti, sumagot si Goten. Hindi ako umalis, Ama. Nakalaya na ako mula sa aking katawan, ngunit mananatili ako sa iyo hanggat tumitibok ang iyong puso ng pag-asa. Nag-aalalang tanong ni Goku. Anong ibig mong sabihin, anak? Mahinahong sagot ni Goten. Tingnan mo ang iyong mga mata, Ama. Nakikita ko ang pag-asa sa mga ito. Kapitan mo yan kahit anong mangyari. Dahan-dahan, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Goten, ang kanyang ngiti ay hindi kumukupas. Ngayon na ang oras ko para umalis. Huwag mong kalimutan, lagi akong kasama mo sa espiritu. At dahil doon, naglaho si Goten na parang isang kislap ng liwanag, iniwan si Goku na umaabot sa kawalan bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sa wakas, napagtanto niya na ang kanyang naranasan ay wala ng iba kundi isang alingaw-ngaw mula sa isang pusong durog na lubos na kumakapit sa pag-asa. Naikuyom ang kanyang mga kamao. Nagpakawala siya ng isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng kawalan. Isang sigaw ng paghihirap, pagmamahal, at pananabik. Isang sigaw ng isang amang nawalan ng lahat. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa natitirang bahagi ng kakaibang mundong iyon. Habang nakaluhod siya roon, nalulunod sa luha at katahimikan. Mga matang hindi nakikita ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo, pinagmamasdan siya na parang sinusubukang unawain ang nilalang na ito. Sa una, hindi naramdaman ni Goku ang presensya. Bumulong siya sa kanyang sarili, sinusubukang mabawi ang kanyang kahinahunan. Tama na. Kailangan kong mag-focus. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukan niyang tipunin ang kanyang mga iniisip.
Ngunit bago pa siya makabawi ng balanse, nakarinig siya ng mga mahinang yabag na papalapit mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Inakala niyang isa na naman itong ilusyon tulad ng boses ni Goten na naglaho ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang kapangyarihang nakakapangilabot at malamig. Hindi katulad ng anumang bagay na kanyang naranasan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahan-dahan siyang lumingon at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon siya, isang babaeng humahakbang palapit sa kanya ng may maharlikang kagandahan. Ang kanyang mga katangian ay nagniningning ng halos banal na presensya. Ang kanyang buhok ay dumadaloy na parang mga hibla ng liwanag at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapayapang kinang na pumukaw ng pagkamangha at takot. Tinitigan niya ito ng tahimik na parang matagal na niya itong kilala. Sa isang malayong lihim na bulwagan sa paligid ng isang malaking mesa, ang mga God of Destruction mula sa buong universe ay nagtipon. Bawat isa ay may taglay sa kanilang mga mata na isang bagyo ng galit, takot, at nagbabantang pagmamataas. Nagsalita si Liquor sa isang matalas at mahinang boses. Ang pagkamatay ni Beerus ay hindi isang simpleng pangyayari. Kung hahayaan nating lumipas ang ganitong bagay ng walang tugon, mawawala ng kahulugan ang mismong titulong God of Destruction. Isa pang Diyos na may bahagyang lamig ang dumagdag. Kung gayon ay may iba pang mangangahas na hamunin tayo. Hindi natin ito maaaring pabayaan ng hindi mapaparusahan. Sumunod ang isang matinding katahimikan na nabasag lamang ng sumingit si Belmod, ang kanyang tono ay mabangis. Ang kailangan natin ay isang malinaw na plano. Ang paglipol sa Universe 7. Ang ating sukdulang opsyon. Isang pang-apat na Diyos ang bumulong ng may nakapangingilabot na masamang hangarin. Magsisimula tayo sa daigdig. Ngunit pagkatapos, tumutol ang isa sa kanila. Hindi ba tayo ilalagay niyan sa panganib? Ang Omni King ay may ugnayan kay Goku. Kung matutuklasan niya na sinira natin ang kanyang mundo, maaari tayong mabura. Malamig na tugon ni Belmod. Pinarusahan na ng Grand Priest si Goku. Marahil ay maitatago ng isang alyansa sa kanya ang katotohanan ito na magbibigay sa atin ng isang card upang linlangin ang hari. Nang lumakas ang kanilang mga tinig at nabuo ang kanilang mga pakana, tahimik na bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang Grand Priest na parang matagal na niyang pinakikinggan ang kanilang mga iniisip. Balot ng pagkabigla ang kanilang nararamdaman. Nagbabalak sila ng paghihiganti, ngunit ang kanyang biglaang presensya ay nahuli sila sa kanyang pagkakahawak. Bahagyang ngumiti ang Grand Priest, malamig ang kanyang boses. Narinig ko ang lahat. Isa sa alang-alang ang inyong mga kahilingan, ngunit hindi ngayon. Nasa inyong mga kamay ang mundo. Gawin niyo ang gusto niyo. Tungkol naman kay Zeno, iwan niyo siya sa akin. Nagtinginan ng mga Diyos ng hindi mapakali, ngunit nagpatuloy ang priest sa mga salitang nagpatigil sa kanila sa hindi makapaniwala. 10 buong taon. Sa panahong iyon, muling maa-activate ang mga Dragon Ball, ang huling gamit nila ay sa Tournament of Power. Sa panahong iyon, nasa ilalim na ng aking impluensya si Zeno. Pagkatapos, ay maaari nyo nang gawin ang inyong hakbang. Ngunit kumilos bago ang itinakdang oras at mauuna kayo sa mismong kapalaran. At sa paghatol na mas mahigpit, sumunod ang mahabang katahimikan. Naunawaan na nila ngayon. Nagbago na ang laro. Hindi na ito usapin ng padalos-dalos na paghihiganti, kundi ng isang sabuatan na nakatakdang magbago sa sarili nitong panahon. Isang balak na maaaring magpabago sa takbo ng lahat. Sa malayong lugar sa kawalan, nakatayo si Goku na nakatigil sa harap ng mahiwagang pigyera, kinakabahang bulong niya sa sarili. Ano ang kapangyarihang ito? At bakit ko nararamdaman ang kakaibang presensyang ito? Ang babaeng nasa harap niya ay may taglay na aura ng mahiwagang misteryo. Kalmado ngunit tumatagos ang kanyang mga titig na parang binabasa niya ang mismong iniisip nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay nagpapatindi ng tensyon sa hangin. Sinubukan ni Goku na magsalita, ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Bigla siyang nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na napakalakas na kung itinutok ito kay Beerus. Maaaring agad na siyang tinamaan nito. Gayunpaman, hindi gumalaw o natigilan ang babae. Nakatayo siyang hindi natitinag, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Nataranta si Goku.
Sumugod siya gamit ang isang napakalakas na suntok na nagpayanig sa buong kawalan. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang walang kahirap-hirap niyang nasalo ang suntok nito. Gamit ang isang kamay, hindi gumagalaw. Ang kawalan ng paniniwala ay gumapang sa puso ni Goku. Kahit ang kanyang bagong pagbabago ay hindi sapat upang mapaatras ang misteryosong nilalang na ito. Pagkatapos ay sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakagulat. Kumusta, Goku? Natigilan siya, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha nang marinig ang pangalan niya sa mga labi nito. Tahimik niyang naisip. Imposible. Ikinulong ako ng Grand Priest dito kasama ang isang babae at alam niya ang pangalan ko. Biglang gumanti ang babae, na nagpabagsak kay Goku sa lupa ng napakalakas kaya't sandaling naparalisa ito. Hirap siyang bumangon pero ramdam niya ang bigat ng sitwasyon na bumabalot sa kanya. Binigo mo ako. Matigas niyang sabi. Napanood kita gamit ang bagong kapangyarihan mo at inaasahan ko ang higit pa rito. Sinubukan ni Goku na itanong ang kanyang pagkakakilanlan ngunit hindi siya direktang sumagot. Sa halip, ipinaliwanag niya ang katangian ng kakaibang lugar na ito. Nandito na ako ng mahigit 1,000,000 taon. Ang kawalan na ito ay kumakain sa iyong mga alaala at kaisipan. Habang mas iniisip mo, mas lalo kang pinahihirapan nito. Matindi ang epekto sa kanya ng kanyang mga salita. Naalala niya ang ilusyon ni Goten at napagtanto niyang ito ay isang manifestasyon lamang ng mismong kaharian na ito. Nag-alab ang kuryosidad sa loob niya at galit siyang sumigaw. Gusto kong malaman kung sino ka. Hindi direktang sumagot ang babae. Sa halip na may matatalim na mata, nagtanong siya. Ayaw mo bang umalis sa lugar na ito? Nanlaki ang mga mata ni Goku at nauutal. Nasa iyo ang susi niyan? Walang pasabi, itinaas niya ang kanyang kamay. Napakaraming kadena ng enerhiya ang sumabog at pumulupot sa kanya na naggapos sa kanya sa kanyang kinatatayuan. Napakabigat ng mga ito na dinidiinan ng bigat na bilyon-bilyong tonelada. Kahit na nagbago na ang kanyang anyo, hindi siya makagalaw. Matatag ang boses ng babae na halos nagtuturo. Malalaman mo ang sagot kapag makawala ka na sa mga gapos na ito. Habang nag-iisip ka, lalong bumibigat ang mga ito. Bitawan mo ang iyong isipan. Itapon ang bawat kaisipan at ang mga ito ay liliwanag. Nahulog sa lupa, naghahabol ng hininga. Unti-unting naunawaan ni Goku. Hindi siya sinubukan ng babaeng ito para sirain, kundi para gabayan siya patungo sa landas na kailangan niyang tahakin.